Magandang araw sa lahat. Ito po ay si Cecil Rem. At ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang pagpapakasal at pag-aasawa ng mga baylan. Ayon sa mga naging impormante, ang pag-aasawa ay isang paraan lamang ng mga mandaya upang masunod ang kayamanan o pamana ng mga magulang. Kaya ang mga magulang ang nag-uusap para sa kanilang mga anak at kahit sa panliligaw din ay kasama rin sila. Lalong-lalo na kung ang ama ay isang pinuno sa pamayanan at ang anak ay mayroon ding mabuting pag-uugali at pananaw sa kanilang lipunang ginagalawan. At sa babae naman, pinapaboran nila ito kung siya ay gimbubayan. Ang gimbubayan, ibig sabihin, ay ang babaeng marunong gumawa ng mga gawaing panglalaki, gaya ng pangangaso. At walang pagkikilala o pagtiyak sa taon kung kailan mag-aasawa ang isang babae o lalaki na mandaya. Sila ay naniniwala na kung sila ay biologically fit, na ang mga ito pwede na silang mag-asawa. At ang gustong mag-asawa ay madidetermina lamang kung ang mga lalaki ay marunong ng mga mangaso, magtayo ng bahay, magsaka at iba pa. At samantala naman ang babae naman ay kung marunong na silang magluto, magtanim at gumawa ng iba pang gawain sa bahay. At ang susunod, ito ay ang mga gawaing pag-aasawa at pagpapakasal ng isang babaeng mandaya at lalaking mandaya. Ang pag-aasawa ay hindi biro at kailangan itong sumunod sa mga hakbang tulad ng sumusunod. Una, pagdali-dali. Dito, ang lalaki ay kailangang bumisita o pumunta lagi sa bahay ng babae. At ang pangalawa, pagatod-atod. Ito ay isang bahagi ng pamamanhika na ang lalaki ay magdadala ng mga pagkain sa bahay ng babae. At ang pangatlo naman, pagkagon. Dito, dadalhin na ng lalaki ang kanyang mga magulang upang ipakilala sa pamilya ng babae at kaibigan. Sa panahong ito ay kailangan ng pag-usapan ang sukat o dowry ng babae. Pang-apat naman, pagtawas. Ito ang tumutulong na sa mga gawain ang lalaki sa pamilya ng babae. Halimbawa nito ay ang pagsasaka, pag-iigib ng tubig at pagsisibak ng kahoy. Panglima naman, pagbutang ng sukat. Dito, susubukin ang kakayahan ng lalaki ng pamilya ng babae. Sa pagsubok na ito, ang mga magulang ng babae ay magpapahayag ng kanilang mga kahilingan o sukat. Ito ay isang pagsubok na kapag matugunan ng lalaki ang kahilingan ng mga magulang ng babae, nangangahulugang ito'y kaya na niyang buhayin o suportahan ng lalaki ang babae. Pang-anim, pag-ulunan. Ang lalaki naman dito ay magbibigay sa babae ng regalo o remembrance na sasaksihan ng mga magulang at kaibigan ng dalawang panig. At ang pangpito, pagtutuunan. Ito ay ang panahon na ng kasalan ng babaeng mandaya at lalaking mandaya. Ito ay isang seremonya na lahat ng tao sa pamayanan ay imbitado at ito ay gagawin sa bahay ng babae. Aanyahan din ang mga magkatadong o council of leaders sa pamilya at balyan. Ang babae ay papayuhan muna ng kanyang ina at ang lalaki naman ay papayuhan ng mga magkatadong at balyan at iba pang respetado sa pamilya. Pagkatapos ng mga payo ay susunod ang pagdarasal ng balyan at idideklara na ang kanilang pagsasama. At susunod na rito ang salo-salo at unang-unang pagsisilbihan ang bagong kasal. Bibigyan ng kanin at biyais. Sumunod naman ang mga magkatadong, balyan, mga magulang at iba pang panauhing dumalo at magkakaroon din ng sayawan, inuman at kantahan. At ang pangwalo naman ay pagdudulugan. Pagkatapos ng kasal, ang lalaki ay uuwi sa kanilang bahay at iiwan muna ang babae sa mga magulang. Makalipas ang 3 araw, pwede na silang magsiping sa bahay ng babae sa isang gabi lamang. At mayroon na namang kainan na ihahanda para sa mga kaibigan na hindi nakadalo sa pagtutuunan o sa kasal. At ang panghuli naman
Pangsiyam, pagdadalaan. Ito ang katapusang proseso ng pag-aasawa na kung saan ang babae ay dadalhin na sa bahay ng lalaki. Susunod naman nating pag-uusapan ang panganganak ng babaeng mandaya. Sa pagbubuntis, ang mandayang babae ay palaging hinahaplasan o pinapahira ng mga halamang gamot. Pagdating ng ikalimang buwan ay hinihilot ng manghihilot ang babaeng mandayang buntis. At ang mananabang din ay gumagamit ng mga tagal-lumo. Ito ay ang mga bagay-bagay o halaman na pinagsama-sama o pinaghalo-halo para panggamot. Kadalasan na ay galing ito sa panaginip o kaya itinuro ng kanilang abyan o espiritu. Ang iba naman ay pamana ng pamilya, magulang o kaya ng angkan. Ngayon, pagsapit ng ikasiyam na buwan o panahon ng panganganak, ang mananabang ay magmumonitor hanggang sa isilang na ang sanggol. Sa pagmumonitor ng mananabang sa panganganak, may mga palatandaan ang mananabang na kung saan ang sanggol ay babae o lalaki. Kung hindi ito makikita sa porma ng tiyan at sa katawan ng ina, malalaman din nila ito sa posisyon ng bata sa tiyan. Hindi katulad ng mga tao sa patag o di katulad sa atin na sila'y gumagamit ng ultrasound para malaman kung lalaki o babae ang nasa loob ng tiyan ng buntis ng babae na mandaya. At sa pagsilang ng bata ay agad puputulan ng pusod, lilinisan, payuyukuin at pipikpikin o kukuritin para umiyak na palatandaang buhay ang bata. Pagkatapos ng manganak, ang mananabang ay bibigyan ng mga gamit, pira o hayop bilang pasasalamat. At pagkalipas ng 3 araw, ang ina at sanggol ay pwede nang maligo. Ang tubig na ipapaligo sa ina at sanggol ay nilalagyan ng sagbong o gabon o kaya'y dahon ng kalamansi. Ang ina ay hindi pwedeng magbuhat muna ng mga mabibigat na bagay. At ang pusod ng sanggol ay pinipigaan ng dahon ng marguso o kaya dahon ng ampalaya. At sa 4 araw, ang pamilya ay maghahanda para sa gagawing bunong o ritual para sa bagong silang na sanggol. Ang bunong, ito ay ang tawag na sa isang seremonya at lahat ng kapitbahay o kaibigan ay inaanyahan upang saksihan ang gagawing pagbubunong. Ito ay isang espesyal na okasyon na kasama ang espesyal na panauhin ang espesyal na panauhin nito ay ang mananabang. Sa pagbubunong, ang bata ay ipapakita at ipapakilala sa mga taong dumalo at ginagawa rin dito ang pagbibigay ng regalo ng mga dumating sa paniniwalang mapadali ang paglaki at malayo sa sakit ang sanggol. Ngayon naman, pag-usapan natin ang pagdiriwang ng kaarawan. Sa tradisyon ng mga mandaya, ang pagdiriwang ng kaarawan ay hindi sinusunod. Tanging bonong o bagong silang lamang ang kanilang pinagdiriwang. Dahil para sa kanila nung unang panahon, kapag may ipinanganak na sanggol, ang ama ay agad magtatanim ng punong kahoy sa kanilang bakuran para maging kasabay ito sa paglaki ng kaniyang anak. At ang punong kahoy na itinanim ay magsisilbing tanda rin ng edad ng kaniyang anak ng sanggol. Halimbawa, kung may nagtatanong sa edad ng anak, ituturo lamang niya at ipapaliwanag lamang ng ama ang kaugnayan sa edad ng anak ang itinanim nitong punong kahoy. Sunod, pag-usapan naman natin ang kamatayan at paglilibing ng mga mandaya. Ang mandaya ay naniniwala na kung may namatay, ito ay kinuha ni ibol. Si ibol ay naninirahan sa ilalim ng lupa at nag-aari sa mga patay. Sa mandaya kasi, kapag namatay ang isang tao,
Isang araw lamang itong paglalamayan bago ilibing at maaaring ilibing sa lupa o kuweba o di kaya'y ibinibitin sa itaas ng malalaking punong kahoy. At ang patay naman ay babalutan ng kumot at gagawa ng ritual bago umalis sa bahay. At kasamang ililibing o ipapadala ang mga gamit ng namatay at tinatawag nila itong unong. Ang unong ay ang tawag sa pagpapadala ng mga gamit sa namatay. At ang iba naman ay naglalagay ng mga gamit ng patay sa ibabaw ng puntod nito o tatamnan ng halamang malisa, kilala at tubo bilang tanda ng kanilang mga labi. At sa pag-uwi naman ng bahay, pagkatapos ng libing, ang mga nakipaglibing ay pinapaghuhugas ang kamay sa isang planggana o tabo na may halong mga halaman gaya ng diyat. Ito ay isang parang tanglad na may bunga at matulis ang gilid. At sila ay magkakatay rin ng karning baboy upang ipamigay sa mga taong tumulong sa paglilibing. At ang asawa naman ng namatayan ay maglimbo o magtatalukbong ng dagmay sa loob ng 7 araw at pagkatapos nito ay pwede na siyang maligo at magtrabaho. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang pananampalataya ng mga mandaya. May ritual na ginagawa ang mga mandaya bilang paraan ng kanilang pasasalamat at paghingi ng kapatawaran sa mga nagawang kasalanan kay magbabaya o God o kaya'y Diyos. At ito ay kailangan upang suyuin ang mga masasamang espiritu upang hindi manggulo sa mga tao. Pinaniwalaan kasi nila na habang nabubuhay pa ang tao dito sa sanlibutan o kaya'y dunya para sa kanila ay maraming mga manudyaay o tukso ang maaaring maganap kaya kinakausap at humihingi sila ng tulong sa mga espiritu, ngunit ito'y hindi nangangahulugang kanila na itong sinasamba. Ang mga mandaya kasi ay lubusang naniniwala na ang lahat ng bagay ay talagang may nagmamay-ari kaya dapat lamang magbigay galang o respeto, gayon din ang pagpapaalam sa mga espiritu na naninirahan tulad ng nasa punong kahoy o di kaya'y sa ibang lugar.